ng Department of Trade and Industry sa isang Facebook post po sa kanilang official Facebook page, sinabi po ng ahensya, may plano raw sila na to authorize, no, na bigyan po ng otorisasyon ang mga sari-sari stores natin, no? Alam naman natin ang sari-sari store natin, konting lakad lang eh. Konting hakbang lang sa labas ng bahay mo, mamimili ka na ng suka, toyo, ng inyong mga basic needs, no? So ang plano po ng ahensya, payagan po ito to authorize our sari-sari stores na magbenta na rin po ng over-the-counter medicines. Yan po yung mga gamot na hindi na po kailangan ng reseta, no, ng prescription mula sa inyong mga doktor, no? Kasama na rin daw dyan yung mga vitamins at saka mga supplements. So agad-agad, merong pahayag ang Philippine Pharmacists Association na tinututulan po itong plano na ito ng Department of Trade and Industry. So Sir Brian, malaman po natin, ano po yung mga kadahilanan kung bakit po tinututulan nyo itong plano na ito ng DTI? Okay, magandang araw again sa lahat. No? Linawin lang natin kasi when we talk about the Department of Trade and Industry, basically ang nire-regulate nila yung business but not the product. So ibig sabihin, the authorization kasi whether to allow, no, ang pagbigay or pagbenta, no, pag-dispense ng over-the-counter medicines in a sari-sari store is under the Food and Drug Administration. Meaning walang kapangyarihan si DTI na i-authorize ito kasi ayon sa batas, no, under RA 9711 and even the pharmacy law, no, it should be under the Food and Drug Administration because this is an over-the-counter medicine. This is still classified as a drug under the Food and Drug Administration Act. Now, we have a cheaper medicines law that allows dispensing of over-the-counter medicines. Ang tawag natin dito, retail outlet for non-prescription drugs. But even if you have a DTI, for you to be an RONPD, kailangan meron ka pa ring authorization from the Food and Drug Administration. This is not something new. This is an existing law na pwede naman pero kailangan may RONPD license from FDA. So maaring yung mga kasama natin, no, sa komunidad, no, are saying, sir, bakit kailangan na ang paracetamol, for example, ang carbocysteine, ang loperamide, bakit kailangan ng authorization nito? Siguro dapat maintindihan ng mga mamamayan, no, na hindi ito bastang candy na anytime pwede kang uminom lang hanggang gusto mo. Merong level itong mga over-the-counter medicines that it can be toxic already to our body. Ibig sabihin, maaring makasama pag labis-labis. So halimbawa, ang paracetamol, pag sumobra ka ng inom niyan, it can lead to hepatotoxicity and tandaan or makakasama sa liver pag sobrang dami. So kaya kailangan may tamang gabay ito, hindi ito pwedeng iabuso. At kailangan tandaan natin dito, Ma'am Ali, no, and Ma'am Patty, yung over-the-counter medicines, usually like the paracetamol cough, this is a symptomatic relief. So, kumbaga, simptomas lang yung ina-address nito. Masakit yung ulo, merong pamamaga, merong lagnat. Pero yung underlying cause, bakit ka nagkaroon ng sakit ng ulo or lagnat, maaring namamas kapag hindi tama yung gabay. So, kaya kailangan nagpapakonsulta sa doktor. So, sa mga pharmacists, no, ang mga drugstores natin, usually minomonitor yan. Kapag paulit-ulit ka na bumibili ng ganyang gamot, i-advise ka na, pumunta ka na sa doktor kasi baka naman may pneumonia ka na or baka naman yung sakit sa ulo mo needs further medical attention. So